Sino pang aawit sa kanila? Di tayo kanyang likha. Lahat ng bansa
Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang ating Consuming Fire Radio Ministry sa gabing ito. Pastor Noel. Oh, hi, Pastor Noel. At tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At bago ko po tawagin ang ating pastor na si Pastor Noel, ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Diyos Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong banal na pangalan sa gabing ito. Itinataas po namin sa inyo, Panginoon, si Pastor Noel na siyang magbabahagi ng inyong mga salita. At basahin niyo po siya, Panginoon, mula ulo hanggang paa, buong puso at buong kaisipan, Panginoon, at nawa ang lahat po ng makapakinig ng inyong mga salita ngayong gabi, Panginoon, ay lubos na magkaroon po ito ng katuruan sa aming mga pamumuhay at amin po sanang matandaan at maisabuhay ang lahat ng inyong mga sasalitain sa gabing ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ni Jesus na inyong anak, kasama po ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. God bless. Noel. Magandang gabi, Pastora Marina. Hello. Hello, Pastor. Magandang gabi, Pastora Marina. Tayo po ba ay dadako na sa salita ng Panginoon? Opo. Okay, so magandang gabi po sa inyo at sa kay Sister Laila at sa lahat po. Pastor Noel. Magandang gabi rin po sa lahat ng taga-subaybay ng prayer line. At sa gabi pong ito ay dadako po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na atin naman pong hahanguin dito po sa pasahe po ng mga talata sa aklat po ng Efeso, ika-6 na kabanata. Basahin po natin sa talatang 10 hanggang sa talatang 20. Sabi po ng salita ng Diyos, sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain.
Sa gabi pong ito, mga kapatid, ay dadako tayo sa pinakahuling bahagi po ng kagayakan ng ating Panginoon o yung Armor of God dito po sa ating pagtatalakay ng paksang ang espiritual na pakikipagbaka ng Kristiyanong mananampalataya. Natunghayan po natin ang iba't ibang mga bahagi ng armor ng ating Panginoon o ang kanyang kagayakan. At sa gabi pong ito ay ating po titignan ang pinakahuling bahagi ng kagayakan ng Diyos. Ito po ay walang iba kung hindi ang tabak ng Espiritu. Ang tabak ng Espiritu. Dito po sa ating pong tinitignang serye ng pag-aaral, ulitin po natin ang layunin ng ating Panginoon kung bakit niya sa atin ipinatataglay o ipinasusuot o ipinasasakbat ang buong kagayakan ng Diyos. Ito pong layunin ng Panginoon ay upang ang mananampalataya ay makatindig ng buong katibayan. Makatindig ng buong katibayan sa panahon na ang kaaway ay sasalakay sa Kanya. At kung atin pong isusuma total ang kagayakan ng Diyos, ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo mismo na dapat nating taglayin sa ating buong pagkatao, na siyang nagbibigay buhay, na siyang nagbibigay kapangyarihan, na siyang nagbibigay katatagan sa kaluluwa ng Kristiyanong mananampalataya. At ito nga pong titignan natin sa gabing ito, ang tabak ng Espiritu ay napakahalagang bahagi ng ating pong pakikipagbaka at ng ating pong pagiging matibay sa araw ng pakikipagbaka. Mga kapatid, ano po ba itong tabak ng Espiritu? Ito ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Tatlong bagay po ang ating titignan patungkol sa salita ng Diyos o ang tabak ng Espiritu o yung tabak ng Espiritu Santo. Mga kapatid, gagamitin ng Kristiyanong mananandata o Kristiyanong kawal ang tabak ng Espiritu sa tatlong kaparaanan. Una, ito po ay kanyang gagamitin bilang pangsuri sa kanyang sarili. Pangalawa, ito ay kanyang gagamitin bilang pangsalag sa kaaway. Pangatlo, ito ay kanya pong gagamitin upang pangsira ng mga lalang ng kaaway. Kaya una, titignan po natin sa ating pong pakikipagbaka bilang mananampalataya ay gagamitin natin ang tabak ng Espiritu bilang pangsuri. Pangalawa, bilang pangsalag. At ikatlo, ay bilang pangsira ng mga lalang ng kaaway. Kaya po, tingnan po natin ito, mga kapatid. Alam niyo po, sa ating pong pag-uunawa sa tabak ng Espiritu, kadalasan ang pangunahing bagay na pumapasok sa isip ng mananampalataya ay gamitin agad ito bilang pangsugod, bilang armas na pang-atake sa kaaway. Subalit, ito po ay bahagi lamang ng paggamit ng tabak ng Espiritu. Dahil meron dapat na unang gamit ang tabak ng Espiritu na dapat po nating suriin, mga kapatid, at unawain. Na sa unang paggamit nito ay dito naman tayo titibay. Dito magkakaroon ng katibayan, katatagan ang Kristiyanong mananampalataya. At ito ang unang gamit ng tabak ng Espiritu ay yung binanggit natin kanina, yung walang iba kung hindi gagamitin ito bilang pangsuri o panuri ng ating sariling mga kaluluwa. Gamitin ang tabak ng Espiritu muna bilang panuri ng kaluluwa ng Kristiyanong mananampalataya. Ang sabi po ng Hebreo, ika-4 na kabanata, dito po sa talatang 12, ganito po ang nasusulat sa salita ng Diyos.
sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang tabak daw ng Espiritu o ang salita ng Diyos, ito po ay buhay, ito po ay makapangyarihan, ito po ay mabisa. Ito po ay mabisa sapagkat ito ay buhay, mga kapatid. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, ito ay sa hulihang bahagi po ng talatang 12, ito po ay madaling kumilala. Ito ay mahusay kumilala. Ng alin? Ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kinakailangan ang tabak ng Espiritu, mga kapatid, bagamat ito ay isa doon sa mga bahagi ng kagayakan ng ating Diyos, nang iniisip agad natin ay gamitin ito sa kaaway, ay dapat muna natin itong i-apply. Kinakailangan po muna natin itong gamitin sa ating mga sarili. Sapagkat ito po ay spiritual na tabak. Ito po ay salita ng Diyos na buhay at mabisa. At ang unang-unang paggagamitan natin ito ay hindi muna dun sa ating kaaway sa labas. Hindi muna dun sa ating pong kaaway na si Satanas, bagamat gagamitin po natin ito sa kanya. Ang unang-unang paggagamitan po natin ito ay walang iba, kundi ang ating pong mga puso. Ang puso po mismo ng kawal ni Kristo. Ang puso po mismo nung nakikipagbaka laban sa kaaway, ang mananampalatayang Kristiyano. At ang tabak ng Espiritu ay, ang sabi po ng salita ng Diyos, ito po ay mahusay, ito po ay madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kinakailangan, siyasatin muna natin ang ating mga sarili, ang ating mga sariling puso, ang mga pag-iisip at ang mga haka ng ating mga sariling puso, mga kapatid, bago tayo sumugod sa kaaway. At tunay na ang ninanais ng ating Panginoon pagdating sa ating mga puso ay tunay na ang ating pong mga pag-iisip at ang mga haka ng ating mga puso ay nais ng ating Panginoon na linisin. Kaya nga po ang tabak ng Espiritu ay sabi po ng salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ito ay kapag ginamit mo, hinahayag niya yung laman ng puso, yung pag-iisip at haka ng puso. Kaya ang sabi po dito sa talatang 13, walang anumang nilalang na hindi nakakayag sa kanyang paningin. Sa kaninong paningin? Sa paningin ng Diyos. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kaya sa harapan ng ating Panginoong Diyos ay tunay na ihahayag ng Diyos mismo ang mga haka at pag-iisip ng ating mga puso. Kung ano yung mga bagay sa pag-iisip at sa motibo o haka ng ating puso na hindi nakalulugod sa Diyos, mga pangsariling pagnanais, yung mga pangsarili nating mga kaparaanan sa buhay, yung mga ating pong pangsariling kalooban, itong lahat ay ihahayag mismo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang tabak, sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat kung hindi muna lilinisin ng ating Panginoon ang ating pong pagkatao, particular na ang ating mga puso, ay ito mismo ang ating ikababagsak sa ating pakikipagtunggali, sa ating pakikipagbaka laban sa kaaway. Hindi po natin magagawang labanan ng kaaway kung tayo naman, mga kapatid, ay marumi ang ating po mga puso. Hindi po natin magagawang tanggihan, hindi po natin magagawang sansalain ang kaaway kung hindi naman po tayo nagpapasakop sa Diyos. Sapagkat yun ang sinabi po ng aklat ng Santiago, magpasakop kayo sa Diyos, sansalain ninyong kaaway at siya ay tatalili sa inyo.
dito po sa aklat po ng Hebreo, bago po mangyari ang pagtakas o yung pag-alis ng kaaway at ang maranasan natin ang spiritual na pagwawagi, ay magpapasakop muna tayo sa ating Panginoon, at upang magawa nating magpasakop sa Diyos ay ihahayag muna ng Diyos ang mga laman ng ating puso upang alam natin kung anong ating dapat tatalikuran patungkol sa ating mga sarili. Alam natin kung ano ang ating pong isusuko ng lubos at buo sa ating pong Panginoong Diyos. At ihahayag ito ng kanyang tabak, ang tabak ng Espiritu. Yan. So, palagay ko po mga kapatid, ito ay madalas ang kulang sa mga pumapasok sa espiritual na pakikipagbaka. Ang madalas nilang nakikita ay yung kanilang pagsugod ang kanilang pag-atake agad ang kanilang nakikita. Ang kanilang aktibong paghakbang patungo at pagpasok doon sa espiritual na pakikipagbaka. Subalit nakaligtaan ang isang mahalagang bagay, ang pagsusuri sa sariling puso. Ang pagsusuko ng mga bagay patungkol sa sariling buhay. Ang pagtalikod patungkol sa mga bagay sa sanglibutang ito na nandoon nakatanim sa puso. Mga bagay na nagpaparumi sa iyong puso. At ito nga ang bagay na makikita natin doon sa panalangin ni David. Alam natin si David ay isang lalaki na mayroong pong puso na kasing tulad ng ating pong Panginoong Diyos. Subalit, alam naman natin na si David ay nagkasala rin sa ating pong Panginoon. Siya po ay tunay na natukso ng kaaway. Siya po ay bumagsak sa kasalanan. At salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos mismo ng biyaya ang nagpapanumbalik sa kanyang mga lingkod, sa mga mananampalataya na bumabagsak sa kasalanan. At tingnan po ninyo, dito po sa awit, ikalimamput isang kabanata, nung siya po ay pinapanauli na ng ating Panginoon, nung pinapanauli na ng Panginoon ng kanyang kaluluwa. Ito po ay isang bahagi nung kanyang pong panalangin, nung awit na binigay ng Panginoon sa kanya. Ang sabi po dito sa awit 51 kabanata, dito po sa talatang 6, ang sabi po dito, narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap, at sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Ito ang sinabi ni David. Nung siya po ay nananalangin sa ating pong Panginoon, pagkatapos siyang mahulog sa kasalanan, ang nais daw po ng ating Panginoon, ang ninanaasa ng ating Panginoon, ay katotohanan dun sa mga pangloob na bahagi. Katotohanan. Ibig sabihin, narumihan siya, narumihan ang kanyang puso, narumihan ang kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos, ay hindi siya basta-basta pwedeng sumugod agad sa paglilingkod o sa pakikipagbaka, pakikipagtunggali. Kinakailangan linisin muna ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang pagkatao, mga kapatid. At dito sinasabi ng ating Panginoon, ang nais ng Diyos ay yung katotohanan sa kanyang mga loob na sangkap. At doon siya ipapanauli ng ating Panginoon doon sa kanyang puso, mga kapatid. At ganito nga ang dapat na, at nung siya po ay napanumbalik na ng ating Panginoon, mga kapatid, ay tunay na si David po ay muli na uling naglingkod sa kanya. Napanauli siya sa kanyang matibay na kalagayan. At ito nga ang unang dapat gawin ng mananampalataya. Suriin ang kanyang puso. Kanya nga lang po, mga kapatid, ang madalas nating ginagawa ay yung hinuhukuman natin ang iba, hinahatulan natin ang ibang tao, gayong hindi muna natin nahatulan ang ating mga sarili. Ang umiiral na ugali, na pamumuhay, na paglakad sa karamihan po ng mga nagsasabing sila ay mananampalataya, ay mahilig tayong humatol sa iba.
Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, ang sabi mismo ng Panginoong Kristo, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, babayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Kinakailangan daw muna nating unahin ang ating mga sarili. Tingnan po muna natin ang ating mga sariling puso, ang ating sariling buhay. Tingnan po muna natin ang ating po mga sariling lakad. Ano po ba ang ating dapat ituwid? Bago po tayo magtutuwid ng iba, mga kapatid. At ito rin po ang isa pong karunungan galing po sa ating Panginoon, na sa ating pong pakikipaglaban, sa ating pong pakikipagbaka, ay tunay na dapat na ihayag ang ating pong mga puso. Kinakailangan ito po ay malinis ng ating pong Panginoon, at tunay na ito po ay ginaganap ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espiritual na tabak muna sa ating pong mga sarili, mga kapatid. So sa ating pong prayer, sa ating pong panalangin, ay yes, concern po tayo na masaksihan ang espiritual na pagtatagumpay ni Kristo laban sa kampo ng kasamaan. Alam po natin yon. Subalit, ang una pala dating dapat na i-consider at tignan, mga kapatid, ay lalo na sa ating prayer life, sa ating pong panalangin, ay ano ba ang mga bagay na nais linisin ng Panginoon muna sa aking puso? Ano ba yung mga pinapakita niya sa kanyang salita na dapat kung ituwid sa aking puso, mga kapatid? Yun ang una. Ikalawa, kung naganap na sa ating pong mga puso ito pong paglilinis ng Diyos, ay yung ikalawang gamit ng tabak ng Espiritu ay walang iba kung hindi gamit ito na pangsalag. Alam po natin na merong sinabi si Apostol Pablo na kalasag ng pananampalataya na ito'y taguan sa likuran ng kawal upang siya mismo ang sasalo doon sa mga pana ng kaaway. Subalit napansin niyo ba, mga kapatid, na ang tabak o yung espada ay maaari ding gamitin bilang pangsalag. Kapag ang kaaway ay may hawak din na tabak o ng espada, ay nagagamit mo rin ang iyong sariling hawak na tabak o espada upang salagin ang mga ang pag-atake ng kaaway. Ganito ang ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa dakong ilang nung siya po ay nag-aayuno, mga kapatid. Dumating sa kanya ang kaaway, at ang kaaway ay tunay na nagpaulan sa ating Panginoon ng mga iba't ibang uri ng kaisipan, mga kapatid, na tumutokso sa ating Panginoong Kristo, na kung matutalin mo ang tukso ng kaaway doon sa ilang, ay masasabi nating ito ay binubuod sa isang kaisipan. Nais ng kaaway ng ating Panginoong Kristo ay lumabas o humakbang papalabas sa kanyang pakikiisa sa Ama at sa kalooban ng Ama. Nais ng kaaway na ang ating Panginoong Kristo ay lumakad ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. Nais ng kaaway na magsarili ang ating Panginoong Kristo. Nais niyang palakarin ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Na yun din naman ang kanyang ginawa kay Adan at kay Eva, mga kapatid. Subalit, ang ating Panginoong Kristo, siya mismo ang buhay na salita ng Diyos. At alam din ng ating Panginoon ang mga naisulat na salita ng Diyos, na walang iba kung hindi ang tabak ng Espiritu. Sa bawat pag-atake ng kaaway sa ating Panginoong Kristo ay sinasalag niya ito. Sinasalubong niya ito. Ito ay kanyang tunay na sinasangga ng tabak ng Diyos.
ng tabak ng Espiritu. Ang laging sinasabi ng Panginoong Kristo, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Ito ang kanyang pangsalag. Ito ang kanyang pangsangga laban sa lahat ng pag-atake ng tabak ng kaaway. So, ano pong makikita natin dito, mga kapatid? Ang ginagamit ng kaaway upang atakihin tayo ay walang iba kundi ang kanyang sariling kaisipan, ang kanyang mga kasinungalingan. Ang ating namang pangtapat sa kaaway ay walang iba kundi ang kaisipan ng Diyos, mga kapatid. Yung kaisipan ng ating Panginoon, ang tabak ng Espiritu. Kaya imposibleng gamitin nating pangsangga ang tabak ng Espiritu dahil kung hindi po tayo muna magpapasakop sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, doon nakapaloob yung submit yourselves to God, magpasakop kayo sa Diyos. Sangsalangin ninyo ang diablo at siya ay tatalilis. Kinakailangan, mga kapatid, ang ating paggamit ng salita ng Diyos ay gagamitin natin ito hindi dahil sa kabisado lamang natin ito, hindi lamang dahil sa pinag-aralan natin ito, kundi dahil sa ito mismo ang naging kayamanan ng iyong puso. Ito mismo ang nagsilbing buhay na kapangyarihan sa iyong puso. Ito mismo ang pinagmumulan ng iyong kalakasan sa iyong puso. Ito mismo ang pinakabuhay mo. Ito ang lahat-lahat para sa iyo. At doon lamang magkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos kung ito nga ay tunay na niyakap mo, mga kapatid, at tunay na nagsilbing pinakabuhay ng iyong kaluluwa. Pero kung sasabihin mong kabisado mo lang ito at gagamitin mo lang na parang mantra or magic word o kaya naman formula, parang na gagamitin para babanggitin mo upang ang kaaway ay umalis. Mga kapatid, nagkakamali tayo. Hindi ganito ang paggamit ng salita ng Diyos. Dahil kung ganito ang ating paggamit ng salita ng Diyos, kakabisaduhin mo lang at hindi mo mamahalin, hindi mo ito isa sa buhay, ay para kang naging isang mangkukulam nito. Para kang naging isang medium sa panahon ngayon na sila ay bumabanggit lamang ng mga mantra, mga kapatid. Kaya ang hinihiling dito ng ating Panginoon upang maggamit mo ito bilang mabisa na pananggalang, na pangsalag, at ito ay tunay na maging makapangyarihan, kinakailangan ikaw ay mayroong lubos na pakikiisa kay Kristo bilang salita ng Diyos. At ang panghuli, kapatid, ay hindi lamang ito pwedeng gamitin na pangsalag ang salita ng Diyos. Ito ay ginagamit din na pangsira sa mga lalang ng kaaway. Mapapansin po ninyo si David, nung siya po ay nakipaglaban kay Goliath, mga kapatid, hindi po niya ginamit ang baluti, hindi niya ginamit ang kagayakan ni Haring Saul. Hinubad niya ito at ang kanyang ginamit, mga kapatid, ay walang iba kung hindi yung kanyang tungkod. Pumili po siya ng 5 makikinis na bato mula sa batis. Isinilid po niya ito doon sa kanyang supot na dala. At tunay na kinuha po niya ang kanyang panghilagpos na nasa kanyang kamay. Sa wikang Ingles, ito po yung sling. At siya po ay lumapit doon sa Filisteo. Ang sabi po ng unang Samuel, 17 kabanata, talatang 4 na po. At makita po natin, mga kapatid, siya po ay pumili ng 5 makikinis na bato. Mula po doon sa napakaraming makikinis na bato sa batis, ay binigyan po siya ng Panginoon ng 5. At mula po doon sa 5 bato na nakasilid po doon sa supot na kanyang dala, ay isa lamang po ang kanyang ginamit doon. Binigyan lamang po siya ng Panginoon ng isa mula po doon sa 5, mga kapatid. At yung isang bato na yon na kanyang ginamit laban kay Goliath ay tunay na yun ang ginamit ng Panginoon upang yung bato na yon ay sumapol doon sa noo ni Goliath upang si Goliath naman ay bumagsak sa lupa nang nakasadsad ang kanyang muka, mga kapatid.
Hindi po aksidente na sa noo tumama yung bato na yon. Simbolo po yun ng kaisipan, ng kaaway. At yung bato naman na yun ay simbolo naman yun ng pwedeng gamitin na simbolo ng salita ng Diyos. Kaisipan ng Diyos. Kaya hindi pinag-usapan dito kung sinong mas malakas sa kanila eh. Ang pinag-usapan dito kung si David ba ay nagpasakop ng lubos sa Diyos. Yun ang pinag-usapan po dito. Hindi po pinag-usapan dito kung sino ang mas malakas. Si Satanas ba o tayo? Ang pinag-uusapan po dito mga kapatid, kung tayo po ba'y nagpapasakop sa Diyos, sa kaisipan ng Diyos. Mga kapatid, dahil hindi natin siya kinakailang labanan ng ating lakas, dahil ang Panginoon mas malakas kaysa sa Kanya. Ang question, ang tanong, tayo po ba'y nagpapasakop sa Diyos? Yun ang tanong. Doon nakasalalay ang atin pong karanasan ng katagumpayan, mga kapatid. Ang problema sa mananampalataya, laban po tayo ng laban, participate tayo ng participate doon sa mga espiritual na pakikipagbaka, pumapasok tayo sa espiritual na pakikipagbaka, ngunit hindi naman tayo nagpapasakop sa Diyos. Meron tayong sariling lakad, meron tayong sariling nais, sinusunod natin yung sarili nating gusto. Yan po ay napakadelikado, mga kapatid. Napakadelikado. At sana po, wag po nating pasukin yung ganitong klase ng larangan. Mga kapatid, na tayo po ay makikipaglaban sa kaaway, ngunit hindi naman tayo nagpapasakop sa Diyos. Kaya nga po, dito etong si David, mga kapatid, katulad ng nangyari sa kanya, ay gumamit siya ng bato. Kung pwede po natin itong irintulad sa salita ng Diyos, na napakaraming salita ng Diyos sa Biblia. Ngunit sa loob ng napakaraming salita na nasusulat sa Biblia ay bibigyan tayo ng Panginoon ng kanyang napapanahong salita. Na yon ang ating bato na gagamitin laban sa mga lalang ng kaaway. Ito naman ang ating pangahawakan na magbibigay buhay sa ating mga puso at wawasak sa lahat ng lalang ng kaaway. Pababagsakin ng Diyos, tangkutan ng kaaway, at tunay na mararanasan natin, makikita natin ang pananagumpay ng Diyos sa ating buhay. Dahil po limitado ang ating oras, kapatid, ay ating pong bibigyan na po ng pagbubuod ang tatlong gamit ng tabak ng Espiritu. Una, gagamitin po natin ito bilang pangsuri sa ating sarili mga puso. Pangalawa, gagamitin po natin ito bilang pangsalag sa mga kaisipan ng kaaway. Pangatlo, ito po ay pangsira sa mga lalang ng dyablo. Purihin po ang Panginoon at sumaatin po ang katagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord po. Amen. Salamat, Pastor Noel. Salamat po sa Panginoon. Po ang nakahuling kagayakan at ito po ang ating lesson sa gabing ito, ang tabak ng Espiritu. Hallelujah. At Pastor Noel, patuloy po ba tayong sa lesson? Pastor Marina, makikipag-usap na lang po ako kay Claire kung ano po ang ating susunod na topic or gagawin dito po sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Salamat, Opo. Pastor Noel. Okay po, at pagpalain po kayo ng Panginoon. Gayon din sa inyo. Salamat, Pastor Noel. Tayo po ay nasa bahagi na ng ating mga prayer requests at ng mga praise report, at kung sino man po ang nasa linya o mga silent listener, nakabukas na po ang ating prayer line para sa mga praise report or prayer request. Hallelujah. Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? Claire, you have a prayer request? Continue to lift up. My prayer request is to continue to lift up those who need jobs. Sister Joe, Brother Tom, Sister Amy
Sister Dile, Sister Amy for the weekend. Also continue to lift up those who need healing. Thank you. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Can I call Brother Tom to lift up all the prayer requests that Sister Claire mentioned? Okay. Amen. Thank you, Father. We thank you, Jesus. We love you. We worship you tonight. We give you all the glory, the praise, and the honor tonight. Father God, we pray for all those dear sisters who are in need of job, that you would open the gates of heaven and pour out your blessings upon them, that you would bless them with a job, Father, that, Lord God, the employer that they put in application even months ago would call them, Lord God, and that you would do miracles and open a position for them, Lord. Give them awesome jobs with great benefits, Father. We just thank you, Lord, for those who need healing. By your stripes, they are healed tonight in Jesus' name. We proclaim and declare healing upon their bodies in the name of Jesus. We thank you, Lord. We love you, Father. Meet every need of all your people tonight, Lord, that are going through financial difficulties, Father. We pray that you'll give them an open heaven and pour out your blessings upon them. Give them a supernatural miracle tonight. Meet every need, dear God. Every financial need would be met, Father, and that each and every one tonight in the prayer line would have an awesome, beautiful Christmas, most beautiful Christmas ever. In the name of Jesus, give them all a blessed and victorious Christmas with many testimonies to share. We thank you for all your blessings. We thank you for supplying every need of all your people. And bless Pastor Val and Sister Morena and Claire and Melissa and Melanie and Nanai. Fill them with your fresh anointing. Supply and provide their needs also. And Evangelist Mike and Minister Robin, meet all their needs, Father. In the name of Jesus, as well as the silent listeners, we thank you, Lord, for supplying every need tonight. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Brother Tom. Oh, thank you. Do you have any prayer requests, Brother Tom? I just want to pray that the Lord would bless those people who are by themselves and very lonely during this holiday season, like mainly the elderly that are shut-ins and, in nursing homes, or they might be by themselves, that are lonely, that God would touch them and give them a blessed Christmas, that they're not forgotten. The Holy Spirit would touch them and remove the loneliness and replace it with His joy and His love and His peace. Amen. Yes. Who else has a prayer request, Brother Rico? Ay, Pastora, magandang gabi po. Magandang gabi naman. May prayer request ka? Meron po, Pastora. Okay. Bukas final exam ng mga anak ko, si Mercy at si Elisha eh. Sana Mercy and Elisha. tulungan sila ng Panginoon sa kanilang exam. Ay mga ano sila, exam, final? Yes, Doctor. Amen. Okay, itataas natin sila. Sino pa po ang may mga prayer request? Sister Luz, may prayer request ka? It's Yeah. me. I was about to say it. I asked for prayer for Traveling Mercy for January 9 and for Australia for January 8. And also my friend here in my building who had the Christmas party last night will travel to the Philippines. He's an Irish man, and he is going to the Philippines on January 29 for 2 weeks. So we need prayer for the Traveling Mercy. And, of course, my neck is still there, but I know a little bit better from doing the physical therapy Monday, Wednesday, and Friday. That's it. Amen. Amen. So, may I call, pwede kong tawagan si Sister Chip? Sister Chip?
Hello, Pastor Marina? Yan. Aha, okay. Sister Chit, pakitaas yung prayer request ni Brother Tom. At saka si Brother Rico para kay Mercy and Elisha, final exam nila sa eskwela. At saka ang prayer request ni Sister Luz, traveling mercy on January 9. Also, January 8, si Estrella. At saka January 29, Iris ito sa building nila. He wants to go to the Philippines. His name is Douglas. Douglas. Okay. Ano na ngayon request ni prayer ni Father Tom? Hindi ko masyadong naintindihan yung kanya sinabi. Brother Tom, para dun sa mga lonely, elderly, lalo na yung mga seniors sa nursing home na magkaroon sila ng joy, love, peace, lalong-lalo na sa coming holidays na ito. Okay? Yeah. Lord, thank you so much. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. You are great and awesome God. You are a good God. You are a loving God. You are a mighty God. Oh, Jesus. Oh, Lord, you are all and all that we need, Lord Jesus. Father, I lift up to you, oh Lord God, those people in the nursing home. Lord God, Father, whenever we visit them, we always pray for them with joy and peace in their hearts, no matter what they're going through, Lord. Each one has their own issues, health issues, Lord God. But Father, you are able to raise them up, Lord. You said, Lord, I give you life and have it abundantly. Father, we pray that you will, oh Lord God, visit its residents in the nursing home. That you will, oh Lord God, fill them with your love and presence, Lord God. That, Lord, there's so many Christians in the nursing home. That when we sing, they sing the songs that worship you and praise you. I pray, Father, that you fill them with songs of praise and adoration, especially in this season, Lord God. That you will bring into their remembrance your goodness and your faithfulness in their lives, oh God. That, Lord, if nobody visits them, they will know that there is Jesus who is their best friend, Lord God. Father, touch them, revive them and encourage them, raise them up, oh God, Jesus. Father, I lift up to you, Lord God, Jesus, the children of our brother Elijah. I pray for them, Lord. Oh God, give them wisdom and godly wisdom that's from you, oh God, in their coming examination, Lord God. I pray, Father, oh God, Lord, that you will make them, Lord, attain good grades in their exams, oh God. Fill them, oh God, with your Holy Spirit. And teach them not to lean on their own understanding, but to lean unto you, oh God, because you are our wisdom. You are our strength. So, Father, I pray that you, Lord God, make them realize that you are God who is able to give them godly wisdom and discernment. Give them high grades, Lord God. Give them your favor in their schooling, oh God. Lord, thank you so much that you are always with the family. I pray, oh God, Lord, that you will guide them and keep them in their schooling, Lord God. Watch over them, protect them from harm, from evil. There are so many things that is happening in this school right now, Lord. But Father, I pray that you protect, oh God, the children of my brother, Lord, from harm, from danger, from any evil, oh God, Lord Jesus. And cause them, Lord God, oh Lord, to, if they're Christians, Lord, cause them, Lord, to be a testimony in their school, oh God, oh Lord Jesus, that many children, Lord God, will be able to ask, who is this Jesus? Father, I pray, oh God, Lord, for traveling mercy for my other sister and her neighbor in the apartment, Lord, who is going to the Philippines. I pray for their protection. I pray, oh God, that you give them good health and strength, oh Lord, in their travel, oh God.
Deliver them from harm, from danger. May your traveling mercy be upon them. And Lord, I pray that you use my sister, Lord, to be a testimony and a witness to those whom he will meet in the country where he's going, Lord God. I pray, Father, that wherever you will bring us, Lord God, I pray for all those traveling, Lord God, that you will use them mightily, Lord God, to win souls for your kingdom, Lord God. Make them a testimony and a witness and a light that shines wherever we are, Lord. Wherever they are, Lord God. And I thank you, Lord, for your goodness. I thank you, Lord, for your faithfulness. I thank you, Lord, for the many opportunities that you have given to your children, Lord God. Father, oh God, I pray for Sister Luz, for strength, for good health, oh God, Jesus. And your traveling mercy be upon her, Lord God. And I thank you, Lord. I thank you, Lord, for this prayer line. I thank you, Lord, for Pastor Mel and Pastor Marina, Lord God. I thank you, my God, for the work that you have done in their lives, oh God. And I pray, my God, that you will continuously, oh God, give strength and good health and wisdom to discernment, Lord God, to Pastor Mal and Pastor Marina, Lord God. Father, I pray for them, Lord, that your anointing will flow, oh God, through the glory of the Tabernacle Church, Lord God. Oh, Jesus. Father, oh God, at this season, our Lord, we commemorate your coming on earth. I pray, oh God, that your love, oh God, will flow through the glory tabernacle and that many, many souls will come to the saving knowledge of Jesus. Thank you so much for your goodness. Thank you so much for your faithfulness. Thank you, Lord, that for this prayer line, Lord, that whenever we come in this prayer line, oh God, we are lifted up, we are encouraged, we have joy and peace in our hearts, and I pray for each one in this prayer line, my God, that, Lord, you touch each one, Lord God. You bring them, oh Lord God, the desire of their hearts, give them the desire of their hearts, Lord, according to your will, oh God. Oh Jesus, and let there be love, oh God, that is flowing from you through us, Lord, that there will be people who will be drawn close to you through us, that will be people that will know you through this vessel, oh God, through your people, through your intercessors in this prayer line, Lord. And I thank you, Lord, for your goodness. I thank you, Lord, for your faithfulness. We honor you and we bless you. We glorify your name. We magnify your name. In Jesus' name, amen. Hi. Thank Pastor you. Marita? Good. Thank you. Hello? Do you want me to sing Mary, Did You Know? Okay, amen. This song was like, we sang it in the senior choir before, so please bear with me because the message of this song is very, very good and very, very glorifying to God. All right? Mary, did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? That child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy will walk where angels tread? When you kiss your little baby,
the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This weeping child you're holding is the great I am. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ang ganda. May prayer request ka, Sister Chip? Patuloy po natin yung pagdasal yung pinsan buo naming doktor na na siya, so nawala na yung pain, medyo nakakatlakad na siya. To God be the glory. It was a success. Amen, yes. And we pray for it in this prayer line. Maraming salamat po. Talagang siya, akala namin mapapalalas. Kamuntik na araw siya mamatay, sabi niya sa operation kasi yung blood pressure, ewan ko ba. Tapos nag-zero ang niya. But God is faithful. Sabi niya ganon. God is true. And nga ang pangalan niya? Si Dr. Belen Torres. Dr. Belen Sikat Torres. Yeah. Patuloy natin siyang panalangin. At saka naging na siya long time ago. Amen. Kaya talagang naniniwala siya na ang Panginoon lang talaga. At gabi-gabi pinagpipray ko siya. Sinabi ko sa kanya, gabi-gabi pinagpipray siya dito sa prayer line na ito. So, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. At saka yung love na nanggagaling sa Diyos, nagpo-flow. At talagang nakita niya na kay Arthur, sa asawa ko, yung love sa kanya, na very thoughtful sa kanya, na talagang nakita niya. So, purihin ang Panginoon. Purihin. Amen. Okay na ba si Kuya Arthur? Medyo may ubo-ubo pa, pero at least hindi na siya nilagnat doon. Nilagnat siya, kaya kabado ako doon. Talagang hindi na kami lumabas masyado, kasi nakakatakot, di ka pwede sumakay sa aeroplano na may sakit, maraming question. Yeah. But anyway, purihin ang Panginoon. God is so good. We are back to, although meron pa siyang Saka nag-normal na ang TTX niya, yung sa thyroid niya. Oo. Okay. Yung dose ng cigar, yun pala, ganun palang may thyroid, may hyper. So, may may gamot, di ba? Oo, nainom na siya ng gamot noon. Hindi ko alam ganun pala yun. Hindi ko alam kung anong depression sa kanya. Hanggang nung i-blood test, nakita. Doon, sa blood test. Okay. Oo, at may mga reaction pala yung thyroid. Uncontrollable yan. Hindi ko alam yun. Parang hyper at saka pati yung puso mo, dug-dug-dug-dug, ganun. Nabilis. At pagdasal natin yung yun yung nasabi ko sa inyo, ang pangalan niya Wilma, bigla siyang tinerminate, recreation director na kaibigan ko sa nursing home, at mabuti nakausap ko siya. Kung hindi, pamatay, But God is good. God is faithful. Once ko lang siyang na-meet, at once lang kami nakita, pero tinawagan pa niya ako. Talagang napakabait ng Diyos. At iniimbita ko pa nga siya sa simbahan ngayon. So, purihin ng Panginoon. Yes.
Okay, so i-lift up natin siya na ma-encourage siya at saka ma-build up siya. Depressed siya may depressed. Pero mawala yung depression niya. Ganun. At sabi ko, mas malaki pa ang kapalit niyan. You just trust God. Magtiwala ko sa kanya ng Panginoon. Tinatawag ka ng Diyos. Sabi kong ganun sa kanya. Kaya ganyan ang nangyayari sa'yo. Amen. Mas malaki pa ang kapalit niyan. Sabi kong ganun sa kanya. Kaya siya, medyo naiba ang kanyang thoughts. Ang thinking niya naiba. Praise God. Imagine, director ka, bigla kang nawala ng trabaho. Tapos wala rin trabaho ang asawa niya. Oh, wow. Ay, hindi tanto. Tapos purihin ng Panginoon ngayon, nagpunta ko sa isang nursing home at ang administrator doon, Pilipino, at saka ang consultant nila, Pilipino, kinukuha na ngayon siya sa weekend. So, purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Tuloy natin siyang panalangin na makakilala siya sa Panginoon. Pangalan niya Wilma. No? Wilma. Oo. Purihin ng Panginoon. Okay. Thank you, Sister Chit. Thank you, Sister Claire, can you lift up all the prayer requests? Continue to pray for Belen Torres for complete recovery and healing, and also for Wilma, that she be encouraged as Sister Chit is ministering to her. She was laid off and also her husband is not working, so she was depressed. But Sister Chit is ministering to her, and now she is changed. She has a job that they call her for weekends. So go ahead. Okay. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayan ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas, ginto mangilukob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Heavenly Father, we thank you, Lord, today, Lord God, for your people, Lord God. And Lord, as each prayer intercessor lifted up the needs of your people, we thank you in advance, Lord God, for answering all our prayer requests, Lord. And Lord, tonight we want to lift up to you Sister Cheat, Lord God, and her prayer requests for her friend Wilma, who was terminated from her job as recreation director. Lord, encourage her, Lord God, and Lord, let her have hope and trust in you, Lord God. Lord, open the door for her to have another job, Lord. And Lord, we also pray for her husband, Lord God, who doesn't have a job either, Lord, that you would also open the door for him to receive a job, Lord. Lord, let them not be discouraged, but let them put their hope and trust in you, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for her praise report on Dr. Belen, Lord God, that, Lord, she has no more pain and can walk. Thank you, Lord God, for healing her. And we pray for continued healing in her body, Lord God.
healing and restoration. Lord, we thank you, Lord, for Sister Cheat and her family. We pray for continued healing and restoration for Brother Art, Lord, his cough. Thank you, Lord, that you took away his fever. Lord, we pray for restoration in his body, Lord. And Lord, tonight, Lord God, we thank you, Lord God, for your people. We lift up, Lord God, every prayer request tonight, Lord God. Thank you, Lord, for all the people you've gathered tonight. Brother Tom, Brother Rico, Sister Luz, Sister Cheat, Sister Lila, Sister Joe. Lord, we thank you, Lord God, for your people, Lord God. And Lord, we lift them up to you tonight, Lord God, that you would answer every prayer request, Lord God, even the unspoken requests in their heart, Lord. Lord, tonight, Lord God, we want to lift up to you our nation, the Philippines, Lord God. We pray, Lord God, that you would take control of our nation, Lord God. Lord, as we lift up our nation to you, we pray that you would heal our land, Lord God. Let us turn back to you, Heavenly Father, Lord. Lord, you are our Heavenly Father, Lord God. And Lord, we as your children, Lord, stand in the gap for our nation, the Philippines, Lord God. We pray, Lord God, that you would take away poverty and corruption in our nation, Lord God. Lord, heal our land, Lord God. And Lord, we also pray that every Filipino throughout this land, Lord God, would come to a saving knowledge of who you are, Lord Jesus. Our friends, our co-workers, our neighbors, our families, Lord God, that they would come to know you, Lord Jesus, that, Lord, you love them, you care for them, and, Lord, you sent your only begotten Son, Jesus, to die on the cross, a horrible death, that we might have life through him, Lord. And tonight, Lord God, we pray, Lord God, that you would touch the hearts of those who still don't know you yet. Let them come to know the true meaning of Christmas is not all the presents, Lord God, but your gift of love to us, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, that we are able to receive your love for us this Christmas, Lord God, through your Son, Jesus. And Lord, we pray, Lord God, that as the word went out through Pastor Noel, Lord God, that you encouraged your people, Lord God, to come to know you in a deeper way, Lord. Lord, bless your people tonight. Let this broadcast bless them with the word of God and the praise reports and testimonies of your goodness and your healing power. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. Tinatawagan ko si Sister Joe. Sister Joe, nasa bahay ka na? Yes po. Pasensya na, humabol po ako. Amen. Pwedeng paki-close in prayers? Sige po. Maraming salamat. Ama, maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon, Lord, na kami po ugad ay narito muli ugad upang humingi po ng pagkalinis po sa aming puso, isip at kaluluwa bago po kami tumawag sa iyo, Panginoon. Kami po humihingi ng mga kapatawaran, Panginoon, Lord. Ngayon, maraming salamat po sa gabing ito, God, na kayo po ang dakila, Panginoon, at ginagawa niyo pong posible ang mga bagay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, God, na kayo po, God, ang maghari po sa ministering ito, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, o God. Kayo po, Panginoon, ang maitataas. Kayo po ang maluluwalhati, o God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon, o God, na ang aming mga panalangin, o God, ay maawa po kayo inyong dinggin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, o God, na sa mga nangyayari po sa aming mga kapaligiran, Panginoon, mga bawat bansa, Lord, na marami pong hindi magandang nangyayari, Panginoon. Lord, maawa ka, Panginoon, sa mga nagmumurn ngayon doon sa mga nangamatay sa Pakistan, sa Australia, sa
kung saan sa amandako ng daigdig dahil sa mga kaguluhan ito na alam namin na ito po ay hindi galing sa inyo, kundi ito po ay galing sa kaaway, Panginoon. Maawa ka po, Panginoon, na tunay nga po na kung wala ka po sa aming buhay, wala kami. Nawa po makilala ka nila, Panginoon. Diyos na totoo, Diyos na tunay na yakapin po nila, Panginoon. Lord, ang mga taong yun gumawa ng hindi magaganda, Panginoon. Nawa, Panginoon, kung sila po ay may mga pusong bato, Panginoon, gawin mong malambot ito, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, O God, na yung mga iyak, Panginoon, ng mga bata na kung anong ginagawa nila, Panginoon, sana po hindi po bingi ang kanilang mga tenga. Nawa po, Panginoon, itouch mo ang kanilang spiritual ears, Panginoon, upang sila po ay may takot. At pag narinig po nila itong mga iyak na ito, Panginoon, nagkaroon sila ng awa, Panginoon, O God. Lord, maawa ka po, Panginoon, Lord, O God, na kung sa banda po nakakadating ang ministry ito, Panginoon, nawa, Panginoon, magkaroon ng hope, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, na kayo po, O God, ay Diyos na hindi po malayo sa bawat bansa, sa bawat po, every tongue, O God, will confess that you are Christ. Every knee shall bow down unto you, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, O God. Lord, kayo po ang mag-comfort, Panginoon, Lord, O God, sa mga taong nasaktan ng sobra-sobra, Panginoon. Lord, yung kung ano man po ang ginagawa ng kaaway natin, Panginoon, Lord, you're more than victorious, O God. Lord, you are more than victorious upang po, Panginoon, manalo ang kabutihan versus sa kasamaan, Panginoon, O God. Ama, tunay nga po na malapit ka nang dumating, Panginoon, nawa ang pag dumating na po, Lord, isama mo po ang inyong mga mahal sa buhay at ang mga mahal namin sa buhay. Kami po, O God, patuloy mo kaming bigyan ng lakas sa aming mga pananampalataya, sa aming paglalakad sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, O God, lagi kayo po ang may tataas, Panginoon, O God. Nawa, Panginoon, makita po kayo sa amin, Lord, O God. Maraming salamat po, Panginoon, O God, sa gabing ito at sa ministering ito, kay Pastor Marina at kay Bishop Neil, kay Sister Claire, at ang radio ministry nato, Panginoon, at ang behind this, Lord, O God, si Reverend Mike, you bless them, Lord, O God. Maraming salamat po sa bawat isa sa gabing ito na dumako sa panalangin, Panginoon. I-bless mo po, O God. Maraming salamat sa iyong disawang pagmamahal, disawang pagpapatawad, at laging andyan po, O God. We ask, Panginoon, the ministering angels, Lord. Lord, sukluban mo po ang iyong mga anak, ang aming mga mahal sa buhay, Lord, at ang mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, nawa, Panginoon. Magkaroon po ng salvation, Panginoon, O God. Lalo na po ang mga kaibigan namin, ang mga kamag-anak namin, at sa mga nakakilala po na hindi pa masyadong matatag at nalalamig, Panginoon, nawa. Hindi po ma-tune in ang kanilang mga prinsipyo sa mga material lang, Lord, lagi, Panginoon, na kung paano magpayaman, paano magpadami ng pera, kundi, Panginoon, nawa, Panginoon, hindi po kayo kakalimutan na kayo po ang source ng mga lahat ng mga ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, O God, sa inyong awa. Sa gamito sa aming pananalangin, sa aming pagkuklose, Panginoon, bless each and every one, O God. Once again, Lord, maraming salamat po. We thank you, we praise you, O God. For this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Jo. Salamat din po. Okay, I will call you all later or I will text you. Hallelujah. Sige po. Po tayo sa Panginoon. Okay po, alright. Amen. Sige po.